Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 203 at 204 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ang mga nasabing halimaw nga na ipinakita sa isang malaking screen ay labis na nagbigay ng pagkabahala sa mga manlalarong naroroon. Lalo na nga raw ang isipin ang posibilidad na maaaring maging kagaya ito ng outbreak na naganap sa Europa. Ayon naman sa ating pangunahing tauhan, na ang mga nasabing nilalang ay ang mga tinatawag na Armored Drake of the Sea, Dragon Tribe. At napapaisip kung ang nasabing tribo nga daw ng mga halimaw ang siyang napili ng ancient being para sa isasagawang pananakop. Eto nga raw ay isa sa mga lahi ng mga halimaw na naipit sa digmaan sa gitnang palapag ng tore. Kasabay na paghahangad nga nitong binata na mag-focus na lamang sa mga paghahandang dapat niyang isagawa para sa kanilang misyon. Subalit natigilan nga siya nung kanyang mapuna na siya ang sentro ng atensyon ng lahat ng mga manlalarong naroroon. Ayon pa nga sa kwento na bilang parte ng kanilang paghahanda ay kanilang mas minabuting palibutan ng isla ng may layong 600 kilometro upang matugunan ang buong paligid ng patuloy na lumalaking misteryosong isla. Samantalang masisilayang bagyangang nadidismaya etong si Jinyuk habang pinakikinggan ang paglalahad ng isa sa mga miyembro ng Hunters Association ng kanilang bansa hinggil sa pagpili ng isang manlalarong nais siyang tulungan sa unang bahagi ng kanilang planong isasagawa. Pasimple nga niyang inactivate ang Eye of Gluttony at kanyang agad na pagtanto ang mga personal na hangarin ng mga ito at pakinabang na makukuha mula sa kanya, na taliwas nga sa kanyang nais na mangyari. Hanggang sa napukaw nga ng isa sa mga ito ang kanyang atensyon at napagtanto na kaniya itong mapakikinabangan, na kaagad nga niyang pinili na labis namang ikinadismaya ng iba pang mga manlalarong naroroon. Masaya nga etong batang babae na ipakilala ang kanyang sarili sa pangalang Yojin A, na tumatayong Vice Master ng Dangon Guild. Madami na nga raw siyang narinig hinggil sa kanyang pagkatao at likas nga raw sa naturang binata ang pagiging nakakainis na individual. Subalit likas namang maaasahan na bagyang ikinabiglang marinig ni Jinyuk. Hanggang sa nahinto naman ang kanilang pag-uusap nung kwinestyon ng isang individual ang pagboboluntaryo ng nasabing batang babae. At ang tao ngang ito ay si Baek Jinho na siyang guildmaster ng Dangon Guild. Pagsasaad pa nga nito na alam niya ang abilidad mayroon etong si Yojin A at wala din siya sa posisyon upang tumutol, kahit isang bagay nga lamang daw ang kanyang mahihiling para dito sa ating pangunahing tauhan. At eto ay ang muling ibalik ng ligtas ang batang babae matapos ang misyon nilang isasagawa. At sa mga oras ngang iyon ay naunawaan at napagtanto nitong si Jinyuk na ang batang babae na nasa kanyang harapan ay siyang nakababatang kapatid nitong yumaong manlalaro na si Kang Yunsok. Muli naman sa mga oras na iyon ay may isang taong na question ang pagpapasyang isama ng binata etong batang babae at ito nga ay walang iba kundi ang kanyang dakilang stalker. Wala nga daw siyang anumang malakas na manang nadarama mula dito at hindi rin mahusay sa pakikipaglaban. Kaya tuwag nga raw sabihin nitong binata na gagamitin lamang niya etong si Yojin A bilang kanyang pain sa kanyang muling kakaibang taktika. At mas makabubuti nga raw kung si Teresa na lamang ang kanyang isama sa naturang gawain. Habang kapwa naman naguguluhan sa kanyang payag, etong sina Baek Jinho. Sa mga oras nga ding iyon ay napuna nitong sina Jinyuk ang kakaibang pagkilos sa ilalim ng karagatan, na mas minabuti nga nitong kanyang dakilang stalker na agaran na itong pastangin. Subalit pinahinto naman siya ng ating pangunahing tauhan sapagkat may isang bagay nga raw siyang nais makumpirma. Literal na nagdulot nga ng pagyanig sa kanilang barkong sinasakyan etong halimaw na tinatahak ang kanilang lokasyon at labis na nagbigay ng matinding takot sa mga taong naroroon noong kanilang masilayan ang buong kaanyuan nitong tinataglay. Doy agarang kumilos naman etong si Yojin A at ginamit ang kanyang skill na mantra taming na lumika ng isang kakaibang lubid na kanyang mabilis na binalot sa leeg nitong Sea Dragon. Masaya nga etong si Baek Jinho sa kanyang ipinakitang kausayan, buhat ng madali nga lamang nitong napakalma at napaamo ang naturang halimaw, na kung saan ay eto nga ang pinakarason kung bakit siya ang napili nitong ating pangunahing tauhan, gayon din ang kondisyon na hinihingi ng system upang makopya ang nasabing abilidad niyang tinataglay. Ayon pa nga sa kanya na isang rare na skill ang tinataglay nitong si Yojin A, kaya't gagawin nga daw niya ang lahat tanging makopya lamang ito habang ang kanyang tinatagong malisya at paghahangad ay pasimpleng napupuna ng kanyang sensitibong stalker. Pagkatapos ay kanila ngang naisip na gamitin ito bilang kanilang sasakyan patungo sa isla, buhat nang di sila mapupuna kung sasakyan nila gamit ang isa sa mga kalahi
nitong mga halimaw. Samantalang bago pa man sila tuluyang umalis, ay ipinahayag nitong binata ang kanyang buong pagtitiwala kay Chairman Han Sang-jin pagdating sa tinatawag nilang containment operation na agarang ginarantiya naman ito sa kanya at kapwa nga rin umaasa sa kanilang kaligtasan at tagumpay habang pinagmamasdan ang mga ito patungo sa isla. Gayon din, seryoso nga nitong nasambit ang kautusan para sa lahat na dapat ay wala sila maski isang halimaw na palalagpasin sa harang na kanilang inilagay sa buong palibot ng isla upang masiguro ang kaligtasan ng lahat ng mga taong umaasa sa mga kagaya nila. Kasalukuyan namang nagrereklamo etong si Chon Yusong sa walang humpay na malalaking tilamsik ng tubig dagat na likha nitong Sea Dragon na patungo sa kanila. Ayon naman dito kay Yojin na normal lamang ito para sa ganong mga halimaw. At natanong nga rin niya etong si Jin-yuk buwat sa nangangamba nga siya kung talagang sapat na silang tatlo upang magtagumpay sa kanilang papasuking napakalaking isla. Sapagkat maliban nga daw sa pinamumugaran ito ng napakaraming bilang ng mga halimaw ay nangangamba din siya kung sapat na ang kanilang bilang upang maisara etong dambuhalang gate. Agad naman siyang pinakalma nitong binata dahil ang kanyang abilidad nga daw na tinataglay ang isa sa magiging susi para sa kanilang tagumpay. Nahihiya namang inilahad nitong si Yojin na may limitasyon nga daw ang bilang na nagagawa niyang paggamit ng skill ng 3 hanggang 4 na beses lamang sa isang araw. Ngunit wala namang pake sa naturang bagay etong ating pangunahing tauhan sapagkat nakaisip na nga daw siya ng plano para dito. Sa mga sandali ding iyon ay wala silang kamalay-malay na inoobserban pala sila ng ilang mga halimaw mula sa di kalayuan. Plano na nga sanang umatake ng isa sa mga ito, subalit mariin namang isinaad ng kanilang leader na nagngangalang Pesakto na mas makabubuting pag-aralan muna nilang mabuti ang kanilang mga kalaban lalo na't ito na marahil ang panguling digmaan na siyang magtatakda sa magiging kapalaran ng kanilang tribo. Kung kaya't mas mainam na wag silang maging padalos-dalos at hayaan muna nila ang mga itong labanan ang iba pang mga tribong naroroon. Di nga naglaon at tuluyan ng ligtas na nakarating sa isla etong 3 at labis etong si Yojin na namamangha buwat sa klase ng mayabong na ecosystem ng nasabing isla sa kabila ng ito ay 1 linggo pa lamang magmula ng nabuo. Maghahanda na nga sana etong si Chon Yusong upang lumikha ng kanilang magiging daraanan na kaagad namang pinahinto nitong binata at isinaad na itong araw ay kasalukuyang teritoryo ng tribo ng mga Sea Dragon. Kaya't mas mainam nga raw na gumawa na sila ng isang agaw atensyong mensahe para sa mga ito gamit ang kanyang fire spirit na si Salamander. Namangha naman etong batang babae habang mas minabuti siyang paalalahanan at ilayo nitong si Chon Yusong sapagkat maaari nga daw siyang mahagip pa ng pakakawalan nitong atake habang kasabay na makikita nga nating malakas na nagpakawala etong alagad ni Jin-yuk nang naglalagablab na apoy patungo sa loob ng kagubatan mga master. Literal na napakalakas nga ng nasabing atake at nagawang matupok ang malaking bahagi ng kabundukan na kaagad na pukaw ang atensyon ng napakaraming halimaw sa nasabing isla. Masisilayan naman naging masaya etong si Salamander sa kanyang ipinamalas na angking lakas habang isinaad naman nitong binata para sa dalawa na itong araw ang kanilang magiging landas patungo sa sentro ng isla. Ayon naman kay Salamander, natapos na ang pinapagawa sa kanya ng kanyang bossing. Nakaagad nga ring pinuri nitong si Yojin buwat sa lakas nitong tinataglay. At ang bagyangan nitong papuri sa naturang nilalang ay bagya namang ikinatuwa nitong si Jin-yuk buwat ng ito ang kondisyong kinakailangan niya upang tuluyang makopyang skill mayroon etong batang babae. Samantalang ang atake ang pinakawalan nitong si Salamander ay umabot din maging sa pinagtataguan nitong mga halimaw na kanina pa sila sinusubaybayan. Bagya nga ang mga itong nagdududa kung magagawa nilang manalo sapagkat ang direktang komprontasyon nga daw sa mga ito ay sadyang napakadelikado. At ayon pa nga dito sa nilalang na nagngangalang Pesakto ay mukhang mapipilitan silang gamitin ang lihim na pamamaraan mayroon ang kanilang tribo. Agaran namang sinimula ng lumika nitong grupo ni Jin-yuk ng isang mass teleportation magic circle na siyang magagamit ng iba pang mga manlalaro patungo sa isla. At ayon pa nga sa binata, natapos na ang unang bahagi ng kanilang operasyon. Sumabat naman sa kanilang usapan etong si Chon Yusong at isinaad na wala nga daw siyang problema sa kanilang plano. Subalit bakit nga raw siya ang kinakailangang humarap sa mga halimaw na kanyang napukaw ang atensyon matapos ang pinakawalang atake ng kanyang alagang si Salamander. Sa mga oras ngang iyon ay agad na napunangan ng radar ng barkong sinasakyan ni na Chairman Han Sang-jin ang pagkakatatag ng teleportation magic sa bahaging timog ng isla na mabilis nga nilang ipinagbigay alam sa iba pang mga barko.
Eto namang grupo ni na Maria na nasa hilagang bahagi ng isla ay kapwa ipinagbigay alam din sa iba pa nilang mga kasamahan ang tungkol sa mga pulutong ng halimaw na tinutumbok ang kanilang lokasyon. Ito nga raw ay mga Sea Dragon na kabilang sa tinatawag na Windfin Clan at literal na hinahangad na paslangin ang mga manlalarong nasa kanilang direksyon. Wala namang paki sa kanila etong si Maria at kaagad inactivate ang kanyang fire magic at kaagad tinusta ang ilan sa mga ito na unang tumungtong ng barko na siyang naging hudyat ng mainit na sagupaan sa dalawang panig. Ito namang stalker ng ating pangunahing tauhan ay patuloy lamang na hinihiwa ang lahat ng mga halimaw na patungo sa kanya at ang kausayan nga nito ay kapwa hinangaan nitong batang babae buwat ng literal na napakalayo na ng antas mayroon ito kung ihahambing sa kanya. Buong akala naman ng mga Sea Dragon na naroroon na etong si Chun Yusong ang individual na nagngangalang Kang Jin Yuk na lubos nitong di na gustuang marinig. Ngunit ang kanyang asanang payag ay mabilis namang pinigilan nitong binata sa pamamagitan ng paglalagay sa kaniya ng isang 2-star barrier upang hindi makapagsalita. Do'y pasimpleng ang ipinagbigay alam sa kaniya nitong ating pangunahing tauhan na ang kaniyang magiging papel sa kanilang misyon ay ang tawagin ng atensyon ng lahat ng mga halimaw na naroroon nang sa gayon nga daw ay tahimik silang makakakalap ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa isla. Kaya't pansamantala nga daw na magpapanggap etong kanyang dakilang stalker na siya si Kang Jin Yuk buwat ng mukha nga raw hindi siya kilala ng mga nasabing nilalang. Labis nga itong nagbigay ng matinding galit kay Chun Yusong habang mas minabuti nitong tumakbo papalayo at gawin na lamang ang misyon na nakaatang para sa kanya. Agara naman siyang sinundan ng mga Sea Dragon na nagbigay nga ng pagkakataon para dito kina Jin Yuk na makapaglakad ng ligtas at agarang gawin na rin ang mga dapat nilang isagawa sa kasalukuyan. Marahan nga ang dalawang ito ay naglakad-lakad sa isla habang ayon pa sa binata na eto na nga raw ang tamang pagkakataon upang maisakatuparan ng kondisyon ng system upang makopya ang skill mayroon etong dalaga. Kaniya ngang inilabas ang kanyang mga alaga sa harapan nitong si Yojin A at ang lahat ng mga ito ay nagpapakitang gilas sa harapan ng dalaga. Ipinamalas nga nitong si Tibon ang kanyang kakayahan pagdating sa juggling na ikinatuwang masilayan ng dalaga. Pasimpleng ang nag-uusap etong 5 espiritu sapagkat kinakailangan nilang ibigay ang lahat ng kanilang makakaya at ayaw na nilang muling maranasan ang malaimpyernong pagtrato at misyong isasagawa. Ang kanilang naging payag nga ay napuna naman nitong sina Alice at Goguma habang etong si Tibon ang kanilang napiling maging pangunahing karakter sa pag-aliw dito sa dalaga. Ayon pa nga kay Alice na wala silang parte sa naturang gawain, kung kaya't mas makabubuting manatili na lamang silang namamahinga sa isang tabi. Patuloy nga ang mga ito na gumagawa ng mga nakakaaliw na pagkilos na talaga namang ikinatuwang masilayan ng dalaga, habang kasabay na tumataas ang porsyento ng affection rate para kay Jin Yuk, na pasimple pa nga nagbanta sa mga ito na mas pagusayan pa ang kanilang ginagawa. Subalit do'y seryoso namang nasambit nitong si Yojin A ang isang pasasalamat para sa binata. Subalit maaari na nga daw niyang itigil ang mga ginagawa ng kanyang mga alaga sapagkat alam na rin niya ang lahat mga master.